Ayoko na ulit marinig sa bibig mo mga sinabi mo sa kanya. Hindi ako bagay na pwede mong ipaubay sa kapatid mo. Ako lang ang magdidesisyon kung saan ko gusto manatili. At sa piling mo yun. Dear Amihan Stories presents Falling for a Virgin Mom, written by Susie Kim. Pasakay na kami sa ferry ng tatay ninyo, sabi ng nanay ni Sigrid sa kabilang linya. Nakauwi ka na ba, Sigrid? Hindi pa po, Nay, pero naglalakad na po ako pasakay sa tricycle. Nagdala ka ba ng payo? Mukhang lalakas pa ang ulan. Opo, Nay. Ang kapatid mo kaya? Naglagay po ako sa bag ni Ingrid ng payo. Huwag na po kayo mag-alala. Salamat naman, anak. Paano, ikaw na munang bahala sa kakambal mo, ha? Baka bukas pa kasi kami ng tatay mo makarating dyan. Kumain na lang kayo, ha? Kung wala ng pagkain sa kusina. Nanay, meron pa po. Huwag na po kayo mag-alala. Ako na pong bahala sa amin ni Ingrid. Ingat po kayo. Pagkababa niya sa kanyang cellphone, ay mabilis siyang tumawid papunta sa sakayan ng tricycle. Pero dahil sa mabilis sa mga sasakyan, hindi niya natadsyang maigi ang pagtawid niya. Mabuti na lang at may kamay na biglang humablot sa braso niya, kaya hindi siya nahagip ng mga sasakyan. Napatili na lang si Sigrid pero agad din siya natigilan nang makita ang mukha ng lalaki kung saan siya napayakap. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Muntik na siya maging kwento. Mabuti na lang at niligtas siya ng taong nakayakap sa kanya ngayon. Ayos ka lang. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa lalaki dahil namukaan niya agad ito. Ayos lang ako. Nahihiya niyang sagot. Sino bang hindi may starstruck sa isang batang negosyanteng katulad ni Ulysses Lavino? Are you sure? Sa susunod, mag-iingat ka ha. Magpapasalamat na sana siya na magtama ang mga mata nila. Matagal silang nagkatitigan hanggang sa ngumiti na si Ulysses. Nawala ng anumang hiya niya dahil bigla na lang pumatak ang ulan. Mabilis siyang hinila na lalaki papunta sa malapit na silungan at hindi niya magawang kunin ang payong mula sa bag niya. Dahil ang totoo ay gusto niyang makasama pa kahit kaunti ang lalaking hinahangaan niya. Nakikita niya lang si Ulysses Lavino noon sa mga business magazine ng ninang niya at napahanga na agad siya nito dahil sa galing nito sa negosyo. Ngayong nasa kolehiyo na siya, si Ulysses ang naging inspirasyon niya para magtagumpay din sa buhay. Kung hindi naman makakaabala sa'yo, pwede bang ituro mo sa akin kung saan ko makikita yung... Gustuhin man niya sagutin ang tanong nito ay bigla niyang naalalang pauwi na rin ang kakambal niya at wala pang pagkain ito. Pasensya na po, kailangan ko nang umalis. Pagkasabi ni Sigrid niyon ay tumakbo na siya patawid. Wala na mga sasakyan. Naroon na siya sa tricycle pero naiwan kay Ulysses sa mga mata niya at nakita niya nakatanaw din ito sa kanya at alam niyang habang buhay niyang maaalala ang tagpong yon. Pagka-uwi niya ay saka lumakas ng hustong ulan at mas lalong naging masungit ang panahon ng gumabi na. Ipinagdasal ni Sigrid ang kaligtasan ng mga magulang nila lalo na't nasa ferry pa rin ang mga ito pauwi sa Iloilo mula sa Samar. Madaling araw nang gisingin sila ng mga kamag-anak nila dalang isang masamang balita. Lumubog ang ferry na sinasakyan ng mga magulang nila ni Ingrid. Nang matagpuan ng mga ito, ay malamig na bangkay na. Dahil sa hindi pa kaya ng kakambal niyang iproseso ang lahat, siya na lang muna nag-asikaso ng burol ng kanilang mga magulang. Teka, sandali, saan ka pupunta? Tanong ni Sigrid sa kanyang kakambal na si Ingrid. Kakauwi mo lang ah. Sumilip ka na ba kina nanay at tatay? Bakit pa ate? Hindi ko naman sila mabubuhay ulit. Alam niya na nasasaktan din si Ingrid sa biglaang pagkamatay ng mga magulang nila, kaya pilit niyang inuunawa ito. Hindi naman yun ang kailangan mong gawin. Pas gugustuhin nila nanay na pumirmi ka rito sa bahay para magluksa. Ayoko ang makita mga kamag-anak natin. Makakarinig naman ako ng mga panghusga na kesyo ikaw mabait, ako hindi. Na ikaw palagi nag-aasikaso dito sa bahay samantalang ako hindi. Ingrid, pwede ba? Irespeto mo na lang ang namin ng mga magulang natin. Sasamahan kita. Hindi na ako kakilos kung yun ang dahilan kung bakit ka naiilang. Noon pa man, sinasabi na ni Ingrid sa kanya na naiirita ito sa palaging pagkukumpara sa kanilang dalawa. Marami kasi mga tao sa pamilya nila ang hindi nauunawaan ng kapatid niya at hindi tanggap ng mga ito ang konseptong magkaibang tao pa rin sila kahit iisa lang ang hulma at itsura ng katawan at mukha nila.
Hinila na ni Sigrid ang kakambal para yakapin. Doon ito umiyak. Ang daya-daya nila. Hindi pa tayo tapos sa kolehiyo. Iniwan na nila tayo. Dapat hindi na lang sila sumakay sa barkong yun eh. E di sana nandito pa sila. Kasalanan to ng Tia Dahlia. Hindi na lang umimik si Sigrid. Ang kanyang kakambal na lang ang meron siya at ayaw niya mag-away pa silang dalawa dahil lang sa pagkakaiba ang mga opinyon nila sa buhay. Mahal niya ito. At tulad ng palaging bilin sa kanya ng mga magulang nila, kahit pa nung maliliit sila, aalagaan niya si Ingrid kahit ano pa man ang mangyari. Sinubok nga agad ni Ingrid ang pagmamahal na yon ng pagkaraan ng 3 buwan mula nang mamatay ang mga magulang nila, ay umuwi itong galit at masama ang loob dahil sa isang magandang balita. Umiiyak ito at naaktuhan niya na sinusuntok ang sarili nitong tiyan. Ano bang ginagawa mo, Ingrid? Tama na yan! Huwag mo akong pigilan, ate! Ano ba nangyayari sa'yo? Buntis ako, ate. Akala ko matutuwa si Michael pero imbes na magpakilala na siya sa'yo para pakasalan ako. Pinagbantaan niya kung iiwan niya ako kung hindi ko to ipapalaglag. Ano? Doon na niya nasampal ang kapatid niya. Talaga bang naloloka ka na? Bakit mo gagawin yan sa bata para lang sa lalaking hindi ka kayang panindigan? Hinawakan niya na mahigpit ang kamay ni Ingrid, saka ito niyakap habang nagpupumiglas ito mula sa kanya. Please naman, Ingrid, mag-isip ka ng tama. Ano ipapakain ko dito, ha? Nandito ako. Kung hindi ka paninindigan na lalaking yon, sagot kita. Pero mag-aaral ka sa Maynila, di ba? Iiwan mo rin naman ako. Hindi. Sinabi lang ni Tita Alma yon, pero hindi ko naman tatanggapin ang alok niya. Hindi kita iiwan. Kaya please, huwag mong ilaglag ang pamangkin ko. Please, nakikiusap ako sa'yo. Hindi pagkakamali ang sagot sa isang pagkakamali, Ingrid. Hindi niya agad napansin ang pagbabago sa kapatid niya dahil abala din siya sa iniwang prutasan ng mga magulang nila. Sa ngayon, doon sila kumukuha ng pinagkakakitaan nila at hindi na niya maaasikaso pa ang pagkokolehiyong pangarap niya. Lalo na niyang hindi natapos ang kolehiyo nung mabuntis si Ingrid. Pumayag naman ang kapatid niyang buhay ng bata sa sinapupunan nito. Nakalalay siya kay Ingrid mula sa unang trimester nito hanggang sa maisilang si Cadillac. Yan na talagang gusto mong pangalan, ate? Oo, ang ganda diba? Parang mamahalin. Bagay na bagay sa kanya. Ang ganda niya. Tignan mo, napakatangos ang ilong. Inilalapit ni Sigrid ang bata sa kanyang kakambal pero umiiwas ito. Padadehin mo na siya, Ingrid. Ayoko nga. Ha? Pero kailangan ng bata yung gata sa dibdib mo. Magtimpla ka na lang ng formula milk. Ayoko malosyang agad. Sumusobra ka na, Ingrid, ah. Talaga magmamatigas ka sa bata? Akala ko pa naman kapag nakita mo na siya, mas magkakaroon ka na sa kanya ng pagmamahal. Pwede ba, ate? Pinilit mo lang naman akong buhayin yung batang yan. Hindi ko siya gusto simula pa lang. Kaya huwag mong piliting mahalin siya. Okay, fine. Kung ayaw mo siyang mahalin, magkaroon ka man lang sana ng puso na itrato siyang tao at pakainin. Binuhay mo na lang din siya. Bakit hindi mo pa lubusin? Imbes na makinig sa kanyang kapatid, ay tinalikuran lang siya nito. Tama na nga, ate. Muntik na ako mamatay dahil sa batang niya sa sobrang sakit ng panganganak. Kailangan ko magpahinga. Hindi na nga niya napilit si Ingrid. Tinimplahan na lang niya ang pamangkin ng formula milk at siya na nag-asikaso sa bata hanggang sa makalabas ito sa ospital. Dahil ang kapatid niya ay nagdesisyon ng umalis sa vegan para makipagsapalaran sa Maynila. Pagkalipas ng 7 taon, naging maayos naman ang pagpapalaki niya kay Cady. Siya nang kinilala nitong ina dahil nawala na talaga ng pakialam dito ang kapatid niya. Mama! Mama! Ano yan, anak? Nagmamadali siyang lumapit sa anak niyang kanina pang nasa hanay ng mga pakwan malapit sa kinatatayuan niya. May maliit na pakwan, Mama. Ang liit-liit niya. Pwede ko po kunin? Cady, hayaan mo muna siyang lumaki. Huwag mo kukunin, anak. Okay po, Mama. Ate Sigrid. Napalingon siya nang tawagin ni Aiza, ang kanyang assistant sa watermelon farm. Nabalitaan niyo na po. Nabili na yung katabi nating lupa. Ano? Gulat at may halong inis sa tugon niya kay Aiza. Akala ko ba hintay ni Mang Tasyo ang down payment ko? Bakit naman niya ibinenta sa iba? Hindi ko rin alam, te. Ando, nakita ko yung bagong may-ari. Nagpipirmahan na sila. Ang gwapo. Ay, wala akong pakalam kung gwapo siya. Ako nauna sa lupang yun. Pagtataniman ko yun ng dragon fruit.
Mabilis na nagtanggal si Sigrid ng gloves. Kung anong ginawa niya ay ginaya rin ni Kani saka ito bumuntot sa kanya. Napansin na lang niya ang kanyang anak nang sumakay ng maliit na paslit sa pickup truck nila. Hoy, Aling Malit, saan ang punta mo? Sasama po ako, Mama. At bakit? Aawayin niyo po yung kumuha ng lupa, di ba po? Sasamahan po kita para may kakampi ka doon. Natawa na lang siya bago pinaandaran sa sakyan. Maliit pa rin ang watermelon farm na iniwan sa kanya ng mga magulang niya dahil mas inunan niya ang pag-aaral ni Cadillac at ang mga medical na pangangailangan nito kaysa pag-expand. At ngayong kaya na nilang magdagdag ng lupa at pananim, hindi siya papayag na makuha ng iba ang lupang matagal na niyang pangarap mabili. Inayos muna ni Sigrid ang makapal niyang salamin sa mata bago siya nagmarcha papunta sa bahay ni Mantasio, bitbit si Cadillac. Lolo Tasio! Naunahan siya ng anak sa pagtawag sa taong pakay nila ngayon. Oh, hello, Kadi! Giliw na sabi ng matanda sa anak niya pagkalabas ito ng bahay. Napasugod kayo mag-ina dito. Napadaan kanina si Aiza dito, Mang Tasio. Ang sabi niya, ibinenta niyo na ang lupa ninyo sa iba. Akala ko ba may usapan na tayo? Ay, uminahon ka nga, iha. Fake news yung nabalitaan mo. Hindi ko ibinenta ang lupang ibebenta ko sa'yo. Ho? Sa katunayan, ibiniling ko yun sa bagong mayari, ang apo ko. May apo ko kayo? Ano bang palagay mo sa akin? Baog? Parang naiinsultong sabi ng matanda, kaya napakamot siya sa ulo niya. Hindi naman po. Wala po kasing bumibisita sa inyo rito. Matagal na. May sarili kasing buhay sa Maynila yung apo ko. Natutuwa nga ako na bigla siyang nagka-interest dito sa iiwanan ko lupain. Hindi naman pala ito masasayang kapag namatay na ako. Ano ho bang sinasabi niyong mamamatay? Ang lakas pa ninyo. Huwag nga ho kayo magsalita ng ganyan. Tinawanan na siya nito. Ganyan talagang katotohanan ng buhay, Sigrid. Kukunin din tayo ng ating may likha. Kaya sana gamitin mong maigi ang lupang inalagaan at minahal naming mag-asawa sa mahabang panahon. Oo naman po. Kumain ka na ba, Cadillac? Baling nito sa anak niya. Opo, Lolo. Yun lang bang ipinunta nyo rito? Bagong ani ang mga mangga ko. Gusto mo na matamis sa mangga, Kadi? Opo! Hindi na nga niya pinigilan si Kadi na sumama sa matandang tinuturing nitong lolo. Kung nabubuhay lang sana ang mga magulang niya, alam niyang magiging ganoon din kasaya mga ito kasama ng apong pinaglaban niya mula sa walang puso nitong ina. Hindi na nga nalaman ni Cadillac ang tungkol kay Ingrid dahil hindi na ito nagparamdam sa kanya mula nang iwan nito ang sanggol sa kanya. Oh, ano sabi ni Mang Tasio? Tanong sa kanya ni Aiza pagbalik nila sa watermelon farm. Si Cadi na ang sumagot. Ang OA mo, Ate Aiza. Sabi ni Lolo Tasio kay Mama. Kay Mama pa rin daw yung lupa, hindi naman binenta. Ano? Hoy, Aling Maliit. Baka naman nakikiusyoso ka na naman. Hindi ka na makasali sa usapan. Tanong mo pa kay Mama. Tama si Cadi Aiza. Hindi naman pala ibinenta ni Mang Tasio yung napag-usapan naming lupa. Yung nakita mo raw na bumisita sa kanya ay apo niya. May apo si Mang Tasio? Kahit si Aiza ay nagulat. May apo. Baka apo sa pamangkin. Hindi raw siya baog. Pagtatama niya kay Aiza. Anak daw yun ang panganay niya lalaki. Ibig sabihin, wala talagang bumibisita sa kanya? Ganun na nga. Nang makita ni Aiza na tumakbo ng anak niya papunta sa anak ng tauhan nila para makipaglaro, ay siya naman ang inusisa ni Aiza. Yung tunay na nanay ho ni Kadi, nagparamdam na ba? Ano ba sinasabi mo, Aiza? Ako ang tunay na nanay ni Kadi. Kung tinutukoy mong kakambal ko, hindi pa. Wala na rin akong pakialam kung magpapakita pa siya. Ang hiling ko lang, sana masaya siya at nasa mabuting kalagayan. Sana masaya siya, kasi sayang naman ang pang-iiwan niya sa anak niya rito kung sinisira niya lang din ang buhay niya sa Maynila, di ba? May pait niyan tugon. Saludo talaga ako sa iyo, ate. Biruin mo, itinaguyod mo mag-isa tong farm na naiwan ng mga magulang niyo habang pinapalaki mo mag-isa si Kadi. Hindi naman ako mag-isa, Aiza. Nandyan kayo. Huwag mo naman akong paiyakin, ate. Natawa siya, ngunit sumeryoso din agad. Huwag mo na nga ulit babanggitin yan na. Baka mamaya marinig ka pa ni Kadi. Magtanong pa na magtanong yung batang yun. Opo. Natapos ang araw nila sa farm nang may abot na niya ang huling sobre sa kanyang mesa. Kay Aiza na lang yun dahil nakasahod ang 6 pa niyang empleyado.
Ate, ako na magsasara ng farm. Hindi na, Aisa. Kami na ni Kadi. Ipapasyal ko rin siya eh. Umuwi ka na kasi alam ko naghihintay ng nanay mo sa'yo. Salamat, ate. Agahan ko bukas para mahugasan yung mga buto ng itatanim. Sige, sige. Ingat. Pagkatapos niyang maikandado ang storage, ay saka siya sumakay sa pickup truck kung saan mahimbing nang natutulog si Kadi. Balak niyang dali ng bata sa kabubukas lang na night market sa bayan. Pero hindi pa siya tuluyan nakakapagmaneho sa kalsada, ay may nakita na siyang bulto ng pamilyar na taong nakatayo sa harap ng farm nila. Ingrid? Maagap siyang bumaba mula sa sasakyan saka ito nilapitan. Ang buong akala niya noon ay sampalang isasalubong niya sa kanyang kakambal pagkatapos sa mga ginawa nito, lalo na kay Kadi. Pero nakibabaw pa rin ang pagmamahal niya para sa kapatid. Ang sampal ay naging mahigpit na yakap. Ingrid, bakit ngayon ka lang umuwi? Miss me, ate? Siyempre. Ang laki na ng farm ah. Dito ba kayo nakatira? Hindi, sumakay ka na. Tulog ang bata sa sasakyan kung gusto mo. Ate, hindi ako umuwi para sa kanya. Pagkasabi noon, ay dumiretso na si Ingrid sa backseat ng pickup truck. Huminga na lang siya na malalim para mapalisan na bumuo na naman niyang inis para sa kapatid. Imbes na magtungo sa night market, ay umuwi na sila. Binuhat niya papunta sa kwarto nito si Kadi sa kanya hinarap ang kanyang alibughang kapatid. Lilinisin kong kwarto sa tabi ng kwarto ko para sa'yo talaga yun. Hindi naman ako magtatagal dito, ate. Anong ibig mo sabihin? Hindi ka bumisita dito para kay Kadi. Hindi ka rin nagpunta dito para dito na tumira. Ano palang pakay mo? I just need your help, ate. Ano namang gusto tang sinuutan mo? Napapailing yan tanong. Kung hindi pa nangailangan ng tulong niya ay hindi pa nito maaalalang umuwi. I met this amazing guy, Ulysses, at gusto niya akong pakasalan agad. Ano ngayon? Paano kita matutulungan? Hindi pa ako handa, pero ayoko siya mawala sa akin. Kaya gusto kong magpanggap kang ako. Kahit 2 linggo lang. Marry him. Pagbalik ko, pipilitin ko maging handa na para sa kanya. Ano? Ingrid naman! Ano bang kalokohan yung sinasabi mo? Please naman, ate. Mamamatay ako kapag nawala si Ulysses. Pero hindi ko pa talaga gusto magpakasal sa kanya. Ikaw lang naman ang haharap sa altar. Ikaw ang sasagot ng oo. Tapos 2 linggo ka lang na magpapanggap na ako. Tapos noon, babalik na ako. Diyan ka talaga magaling na babae ka. Sa pagtakas. Kapag nahihirapan ka na, aalis ka na lang. Kung hindi ka pa pala handa, bakit mo hindi mo na lang sabihin sa lalaking yon? Hindi yung gusto mo pa ako magpanggap na ikaw at ako ina naman ang responsibilidad mo. Alam ni Sigrid na tama ang punto niya, pero biglang nalusaw ang galit niya na makitang umiiyak ng kanyang kakambal. Alam ko, madami kang masasabi kasi inaako mo na yung batang ayoko. Kaya nga gusto ko makapag-isip-isip. Sinabi ko kay Ulysses na may anak ako. Alam niya tungkol kay Kadi. At tanggap niya ang bata. Ako na lang ang kailangan tanggapin ang katotohanan na ito ng patutunguhan kong daan. Pangako ate, pagbalik ko, magpapakaina na ako sa anak ko. Bigyan mo lang ako ng konti pang panahon. Please. Hindi sa ayaw na niyang alagaan ang anak na si Kadi. Ang ayaw niya lang ay ang patuloy na maging sinungaling dahil mali iyon. At nasasaktan siyang hindi niya masabi sa anak niya ang totoo. Bukas, magpapakilala na ako kay Kadi. At ipapaalam ko sa kanya na pupunta kami sa magiging daddy niya. Pero ate, ikaw ang sasama kay Kadi pabalik ng Maynila para makilala si Ulysses. Magagawa mo ba yun para sa akin? Please. Pwede niyang tiisin si Ingrid. Pero ang pangako nitong buo at masayang pamilya na wala nang halong kasinungalingan para kay Cadillac. Ang tanging pangarap niya para sa kanyang anak. Kaya lahat ng pagdadalawang isip niya ay inisang tabi na lang niya. Saka siya pumayag. Huli na to, Ingrid. Huli na to. May 2 linggo ka para ayusin yung buhay mo. Pagbalik mo sa mag-ama mo, gusto kong magtino ka na, maliwanag. Tumango si Ingrid, saka siya niyakap habang nagpapasalamat. Thank you, ate. Hindi naging mahirap kay Ingrid na magpakilala sa anak nito dahil wala naman siyang itinanim na sama ng loob sa puso ni Cadillac para sa kakambal niya. Ibig sabihin po, 2 mama ko? Inosenteng tanong ni Cady sa inang si Ingrid. Oo, ako ang mami Ingrid mo. Sa akin ka lumabas. Pero siyang mama Sigrid mo na nag-alaga sa iyo mula baby ka pa lang.
Wow! Yay! Yung iba may mommy at daddy. Ako may mommy at mama. May daddy ka na rin. Daddy Ulysses ang pangalan niya. At malapit mo na siya makilala. Basta sasama ka sa akin sa Maynila, ha? Talaga po? Eh di may dalawa akong mommy tapos may isa akong daddy. Ang saya ko po! Napangiti na lang si Sigrid sa kasiyahan ng anak niya. Dahil doon, madaling natanggap ni Caddy ang tungkol sa magiging bago nitong ama. Kinabukasan din, nakapag-book na ng flight si Ingrid para sa kanila ni Cadillac. Dahil sa walang pagkakaiba mukha nila ng kanyang kakambal, nagawa nilang malinlang sina Aiza at Caddy pagkatapos silang magpalitan damit sa banyo. Binigyan din siya ni Ingrid ng contact lenses para alisin na niya ang salamin niya sa mata. Si Ingrid ang kinakausap ni Aiza, samantalang hindi na ito makatingin sa kanya. Pinanood nilang nayakapin ni Carrie na mahigpit si Ingrid bago ito sumama sa kanya papasok sa gate ng eroplano kung saan sila sasakay. Mommy, first time ko rito kasi lagi kami sa farm ni Mama Sigrid. Talaga? Masaya ka ba? Opo, pero mas masaya ako kung kasama natin si Mama Sigrid. Love na love ko po siya. Niyakap niya ang bata at lihim na humingi ng tawad dahil sa panibagong panlulokong ginagawa nila ngayon ng kakambal niya. Lahat ng kailangan niyang malaman ay nasa phone na hawak niya. Nang makatulog si Caddy, ay saka lang siya nagkaroon ng pagkakataon na makita yon. At napatutop na lang siya sa bibig nang makita kung sino ang Ulysses na pakakasalan niya bilang si Ingrid. Iyon si Ulysses Lavino, ang pinakabatang CEO ng Levine Tech, ang kanyang pangarap. Sinundo sila ng lalaki sa airport kaya naman panay kabog ang dibdib niya habang naglalakad sila ni Caddy papalapit sa lalaki. Ang tamis ng ngiting ibinigay nito sa kanya. Hi, baby. Hi. Nagulat siya nang buhatin siya nito sa hinalikan sa labi. Bahagya siyang pumigla saka tinuro si Cadillac. I'm so sorry. Ito na ba si Caddy? Hi, Caddy. Hello po. Sorry kung natagalan kami. Kanina ka ba riyan? Halatang natigilan si Ulysses na magsalita na siya. Kaya pinilit niyang baguhin ang tono niya. Kahit naman kasi pareho lang sila ng boses ni Ingrid, ay mas malambing pa rin ang boses niya kaysa sa kapatid. Ang dami kasing oldies kanina, medyo matatagal maglakad. Natawa si Ulysses. Hindi naman. Actually, katatayo ko lang dito kasi bumili ako ng pasalubong para kay Caddy. Let's go? Sinansala ni Sigrid ang kaba sa kanyang dibdib, sa kapilit na binaliwala ang kamay ni Ulysses sa baywang niya, habang buhat ito si Caddy gamit ang kabila nitong braso. Wow, Mickey Mouse! Tili ng bata pagkabot ni Ulysses ng stuffed toy dito. Nagustuhan mo ba? Opo, thank you, Tito. Anak daddy ang itawag mo sa kanya. Pagtatama ni Sigrid sa sinabi ni Caddy. Magiging asawa ko na siya, kaya magiging daddy mo na siya. Bumaling siya kay Ulysses at nagtanong. Is that okay? Ang lapad ang ngiti ni Ulysses. Are you kidding me? Of course. Thank you, baby. Hinalikan siya nito ng masuyo sa labi. Mabuti na lang at saglit lang ang halik. Nagdasal na lang si Sigrid na hindi naramdaman ni Ulysses ang panginginig ng labi niya. Dinala sila mag-ina ni Ulysses sa isang malawak at magandang bahay sa gitna ng syudad. Simple lang naman ang sinabi sa kanya ni Ingrid. Huwag siyang maging Sigrid sa loob ng 2 linggo, kaya prente siya naupo sa sofa. Gosh, napagod ako sa flight. Ang ate mo, kumusta? She's okay. Ang lawak na ng farm niya. Single pa rin siya? Oo, single. Look at your daughter. Napagod din siya sa biyahe. Dadaling ko din siya sa kwarto niya. Paalam ni Ulysses sa binuhat si Cadillac. Nang masigurong nahihimbing na ang bata, ay siya naman ang inatupag ng lalaki. Madiin ang bawat halik nito na halos makapagpabaliw na kay Sigrid. Pakiramdam niya, kasalanan ang nangyayari. Pero kung hindi siya tutugon sa halik ni Ulysses, baka mabuko agad siya at masira ang lahat. Gosh, your lips became softer. Ilang araw ka lang naman sa Ilocos. Sabi nito sakay pinagpatuloy ang paghalik sa kanya. It must be the water. Sariwa sigurong hangin na tubig sa inyo. Napahagikik si Sigrid. Hindi. Bakit mas masarap ngayon ang labi mo?
Nakagat na lang ni Sigrid ang pang-ibabang labi. Paano niya ba ipapaliwanag dito na ibang labi na kasi ang hinahalikan nito? Don't do that, baby. Alam kong inawat mo na ako sa pag-angkin sa'yo at gusto mong gawin na lang natin yun pagkatapos ng kasal. Kaya tutuparin ko yun. Huwag mo na akong tuksuhin, please. Inawat niya ang sarili sa pagkagat sa kanyang labi. Thank you, Anya. Niyakap na lang siya ni Ulysses na mahigpit at damang-dama niya ang pagmamahal na kahit kailan hindi niya pa naranasan. At impokrita siya para hindi hilingin na sana wala nang katapusan ng sandaling yun. Yakap-yakap ba naman siya ni Ulysses hanggang sa makatulog siya at nagising naman siya sa mga halik nito sa mukha. Good morning, baby. Good morning. Mommy, look! Natulala siya na makitang may bitbit na isang basong juice si Caddy. Papunta sa kanya habang hawak naman ni Ulysses ang isang tray na puno ng almusal. Hindi na kita ginising. Mukhang gutom ng anak natin kaya naganda na kami ng almusal. Kain ka na. Mommy, galing to dun sa machine. Alam mo, Mommy, may ganun kami ni Mama Sigrid sa farm. Pero malaki tapos watermelon juice ang ginagawa. Talaga? Oh, dahan-dahan anak. Thank you, Ulysses. Ulysses? May kasalanan ba ako sa'yo? Baby, sorry. No, that's okay. Kain na. Pero huwag masyado madami. Magsusukat ka pa ng wedding gown. Sasama ka? Oo, di ba gusto mo sumama ako? Pero sabi kasi ng matatanda, bawal makita ng groom ang bride niya na naka-wedding dress bago ang kasal. Naniniwala ka doon? Wala namang masamang maniwala. Naikwento ko kasi kay ate tungkol dyan at sinabihan niya ako. Hindi naman malalaman ng ate mo. Please, I wanted to see you in your wedding dress. Makikita mo rin naman yun sa araw ng kasal. Wala namang mawawala sa atin kung susunod tayo sa pamahiin. So, gusto mong pumasok na lang ako sa work? Morning, Greed. I canceled all my meetings for this. I cleared my schedules. 3 araw na lang naman ikakasal na tayo at walang pamahiin ang makakapigil doon, okay? Tango na lang naisagot ni Sigrid sa sinabi ng lalaki. Ganoon nga si Ingrid. Hindi naniniwala sa pamahiin. Pero siya, naniniwala at sumusunod siya sa mga yon, lalo na't laging pinapaalala yun sa kanya ng nanay niya. Ika nga nito, wala namang mawawala kung susunod. Ngunit ano pa bang magagawa ng pagpapaalala niya sa lalaki? Ngayon nga ay nasa modista na sila. Nakatayo na ito sa labas ng dressing room at nakaabang sa kanya. Nasa tabi nito si Callie. Wow, Mami! Ang ganda niyo po! Salamat, anak. Tuwan-tuwa si Cadillac pero si Ulysses, na natiling nakatayo at pilit sinasara mga panga na nalaglag yata kanina na makita siya. Hindi bagay? What? Anong hindi bagay? Ang ganda, I love it. Komportable ka bang suotin yan? Oo. Good. Unless may iba kang gustong gang, okay sa akin ng isang yan. Hindi na nga siya namili pa ng iba. Mukhang yun na talaga ang gusto ni Ulysses. At kung si Ingrid din naman ang nasa katayuan niya ngayon, alam niyang iyon din ang pipiliin ng kapatid niya. Isang sulya pang ibinigay niya sa sarili sa salamin bago siya yakapin ni Ulysses mula sa likod. Binulungan siya ng binata ng mga papuri. You're so gorgeous. I can't wait for you to be mine. Napangiti siya. Muling inangkin ni Ulysses sa mga labi niya at buong puso naman niyang ipinaubaya iyon. Minsang pinangarap ni Sigrid ang ganong eksena. Siya na nakasuot ng trahe de boda at hinahalikan ng isang lalaking katulad ni Ulysses. Mabait at guwapo. Bonus na ang pagiging mayaman nito. Alam niyang mali ang enjoy ang moment na yon dahil hindi iyon para sa kanya. Ngunit alam naman niya kung ano lang ang limitasyon niya. Pagkatapos ng 2 linggo, ay kakalimutan niya ang lahat na parabang walang nangyari. Maswerte ang kapatid niya dahil halata sa mga mata ni Ulysses na tunay ang nararamdaman nitong pagmamahal. At sa tingin niya, napaka-selfish ni Ingrid para gawin ang kagagahang ito sa lalaki na idinamay pa siya. Walang kaalam-alam si Ulysses na ibang tao ang ihaharap nito sa Diyos at sa mga tao sa araw ng kasal nito. At iyon ang ikinababalisan niya hanggang sa kumakain na sila ng hapunan. Naunang kumain si Caddy at ngayon ay tulog na ang bata. Are you okay, my love? Masuyong tanong ni Ulysses kay Sigrid, saka ito humila ng upuan para tumabi sa kanya. Oo, okay lang.
You don't look like okay. Napapikit si Sigrid nang haguri ng binata ang balikat niya. Come on, pwede mo sabihin sa akin kung anong problema. I will listen to you. Gusto na niyang magsabi ng totoo kay Ulysses, pero bigla niyang naalala ang kapatid niya. Masisira ng gagawin niyang yon ang relasyon nito kay Ulysses, at alam niyang masasaktan ito at hindi siya mapapatawa. Kaya pinili niyang itikom ang kanyang bibig. Iniisip mo pa rin bang ate mo? Nagtatakang tumitig siya kay Ulysses. Bakit ko naman iisipin ang ate ko? Tanong niya sa lalaki. I know you're worried about her. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang asawa, di ba? Tapos, kinuha mo pa si Cadillac sa kanya. Pero sana, huwag ka na mag-alala sa kanya. Kasi nakaisip na ako ng paraan para hindi ka na malayo sa ate mo. Paano? Surprise muna. Ang gusto ko ngayon, mag-relax ka. Tapos na rin naman silang kumain kaya minasahe na ni Ulysses ang balikat niya. Napahilig na lang siya sa kamay ng binata. Ang hiling lang ngayon ni Sigrid ay mapatawad siya ng langit sa kasalanang nararamdaman niya ngayon. Oo, hindi tama. Pero sa saglit na panahong magkasama sila ni Ulysses at nagpapanggap siya bilang ang kakambal niya, na siyang babaeng pinakamamahal nito, ay unti-unti na siyang nahuhulog sa lalaki. Ang totoo ay nakaramdam na siya noon pa man ng atraksyon dito nung iligtas nito ang buhay niya. Pero hindi sapat na dahilan yon para konsentihin niya ang pag-ibig sa puso niya. Paulit-ulit tuloy niyang pinapaalala ngayon sa kanyang sarili na sa tuwing hinahaplos si Ulysses ang balat niya, ay si Ingrid ang nakikita nito. Pinigilan niya ang lalaki sa ginagawa nito saka nagsimulang magligpit ang pinagkainan nilang dalawa. Hayaan mo na yan, please. Darating naman yung helper na tagalinis at tagalipid dito. Puno ng paglalambing na sabi sa kanya ni Ulysses sa kahinalikan ng kanyang balikat. At pinagsisihan ni Sigrid na hinayaan niya mangyari yon dahil nang pihitin siya ni Ulysses paharap dito, ay automatiko na gintugo ng katawan niya. Sinalubong niya ng buong puso ang mga labi ng binatang pag-aari ng kapatid niya. Kung gaano kainit ang halik na iginagawad ngayon ni Ulysses sa kanya, ay siya ring kapusukang ibinabalik niya rito. Baby, I wanted to wait. Naiintindihan kong ayaw mo muna. Hindi alam ni Sigrid kung bakit pa niya pinutol ang anuman sasabihin ng lalaki. Muli niyang hinalikan ito. First kiss niya si Ulysses. Pero pakiramdam niya na mga sandaling yun ay sobra na siyang bihasa sa larangan ng romance. Nadala si Ulysses sa halik niya, kaya binuhat siya dito paakyat sa kwarto. Naiwan yata ni Sigrid ang isip sa Ilocos. Kahit ang pagmamahal niya para sa kapatid ay nagawa niyang isang tabi. Dahil ng gabing yun, ipinagkaloob niya kay Ulysses ang kanyang sarili ng buong buo. Pagkatapos ng gabing yun, hindi naman maunawaan ni Ulysses kung bakit biglang parang natauhan siya. Ang mukha at katawan ni Ingrid ay hindi nagbago. Pero ang dulot sa buong pagkatao niya ng naganap kagabi ay kakaiba. Pakiramdam niya ay nakipagniig siya sa ibang babae. Inman ang unang beses na tuluyang may nangyari sa kanila ni Ingrid, malaki pa rin ang pagtataka niya na makitang birhen ng babaeng nakasiping niya ng nagdaang gabi. At ang isa pang nakakuha ng interes niya ay ang nunal sa balikat ng babaeng katabi niya ngayon. Good morning! Nakangiting bali sa kanya ng babaeng wala pa ring saplot na nakaunan sa bisig niya. Good morning. Hinalikan niya ang babae sa noo at alam niyang ayaw ni Ingrid tuwing ginagawa niya yun. Ngunit ang babae sa tabi niya ay napangiti pa. Ngayon niya lang din napansin na mas malusog ang dibdib nitong katabi niya ngayon nang bigla na lang itong naupo. Magluluto na muna ako ng almusal. Anong gusto mo? Tanong ni Sigrid sa kanya. Ay, magpahinga ka muna. You bled last night. Napakagatlabi ang babae sa sinabi niya. Hindi ba't normal delivery mo namang naipanganak si Cadillac? Bakit ganun? Anong ibig mong sabihin? You seem like a virgin. Alam mo, Ulysses, ganun talaga minsan lalo na't matagal na mula na magkahiwalay kami ng tatay ni Cadillac. Doon pa lang ay nahuli na ni Ulysses ang babaeng nagsisinungaling. Bago niya naging nobya si Ingrid, ay alam niyang may nakarelasyon ito. Ang isa nga'y si Hubert na kaibigan niya, at ang isa ay ang mortal niyang kaaway na si Trevor. Popular talaga si Ingrid sa kalalakihan. Alam niya yon dahil hindi naman iyon tinatago sa kanya ng kasintahan. Kaya alam na niyang may hindi tama. Bago pa tumayo ang babae,
ay hinila na niya ito palapit sa kanya. Ulysses, magluluto na ako. Sandali lang, please. Pinakiramdamang maigi ni Ulysses ang kanyang puso. Nagdududa man siya sa pagkatao ng babaeng kayakap niya ngayon. Pero hindi niya may pagkaila ang nararamdaman niya para dito, kaya pinilit niyang balewalain ang mga napansin niya. Bumaba siya nakabihis na pero hindi pa nakaayos ang kurbata. At kahit na dinatnan niyang abala si Sigrid sa kusina, ay nakuha pa rin itong lapitan siya para ayusin ang kanyang necktie. Thank you. Pasasalamat niya na may kalakip na namang pagdududa dahil hindi marunong mag-ayos si Sigrid ang kurbata. Ngunit ang babaeng ito hindi man lang nahirapan, kaya sinundan niya iyon ang tanong. Saan ka natutumagay sa necktie? Sa tatay ko. Sabi mo hindi kayo close kasi paborito nila ang ate mo. Eh, Ikaw ba talaga si Ingrid? nakita niya kung paano ngumiti ang babae. Halatang kinakabahan ito bago sumagot. Ano ba sinasabi mo? Ako si Ingrid. Wala pa siyang maipakitang ebidensya sa ngayon. Kaya naman, nginitian niya ito saka umili. Siguro stress lang to. Iyon ang sinabi niya sa babae pero pagdating niya sa trabaho, ay agad niya siyang nagpakilos sa mga tao para alamin ang totoo para sa kanya. Hindi nagtagal, may mga natanggap na siyang email at pruweba ng Ingrid na inaasahan niyang pakakasalan niya sa susunod na araw ay lumipad na papunta sa ibang bansa. May mga CCTV captures, mga matitibay na ebidensya na iniwan siya ni Ingrid at obviously ang kasama niya sa bahay. Ang umuwi sa kanya kasamang batang si Cadillac ay ang kakambal ni Ingrid. Napamura na lang si Ulysses sa opisina niya na makita kung sinong kasama ni Ingrid sa airport nung araw na umalis ito ng bansa. Si Trevor Agoncillo. Naibato niya ang tablet na hawak sa kanya ipinangako sa sariling pagsisisihan ni Ingrid ang ginawa nito sa kanya. Buong araw namang balisa si Sigrid. Kaninang pagkagising niya pagkatapos ng naganap sa kanila ni Ulysses kagabi. Aaminin niyang nakaramdam siya ng saya, pero panandalian lang yun. Dahil alam niyang may nangyari lang naman sa kanila kagabi ni Ulysses, dahil ang buong akala nito ay si Ingrid siya. Hindi niya maunawaan ang sarili. Kung bakit ba naman kasi hinayaan niyang matukso siya ng halik na lalaki, at bigla na lang siya nagpatangay ng buhatin siya nito. Kalahati ng pagkatao niya nagsisisi dahil alam niyang pagtataksil iyon sa kapatid niya. Ngunit ang kalahati ay masaya dahil kahit paano, naramdaman niya kung paano mahalin kahit hindi iyon para sa kanya. Hindi niya lang alam ngayon kung paano pa sasabihin sa kapatid niya nangyari. Nasa ganoon siyang kalalim na pag-iisip nang biglang dumating ang fiancé ng kakambal niya. Sa lubong ang kilay nito. Hi! Agad niya itong tinulungan sa dala nitong bag at iginiya ito paupo sa sofa. Hindi sumagot si Ulysses. Nakatitig lang ito sa kanya. Madami ka ba naging problema sa opisina? I need a beer. Hindi siya nagsayang ng minuto at kinuhanan niya ang lalaki ng inumin. Here, mamassage na kita. No. Natakot siya sa pagsigaw ng binata. Pakiramdam niya ay seryosong problema nito. Iwan mo muna ako, please. Pakiusap nito na agad naman niyang nirespeto. Dumiretso na siya sa kwarto ni Caddy pero magdamag niyang inisip ang aura ni Ulysses. Hindi siya nakatulog kaya sinilip niya si Ulysses sa kwarto nito. At kulang na lang ay pagpawisan siya na makita nakahantad na abs ng lalaki sa kanya habang nakahiga ito sa kama. Aalis na rin sana siya nang tawagin siya nito. Baby, I know you're there. Come here. Palagay ni Sigrid ay nahimasmasa na si Ulysses kaya sumunod siya sa sinabi nito. Tahimik siyang yumakap sa lalaki at napapikit na lang siya na maramdamang mas mahigpit ang yakap na itinugon nito sa kanya. Kung handa ka na sabihin sa akin yan, makikinig ako ha. Sabi niya sa lalaki. Nandito lang ako para sa'yo. Mas kalmado na ngayon si Ulysses dahil nagagawa na itong haplusin ang buhok niya sa nagsalita. Can we postpone the wedding? Natigilan siya sa sinabi ng binata. Why? Nag-aalalang tanong niya. May kailangan lang ako asikasuhin. Okay. Ihahatid muna kita sa atin mo. Ha? Why? Mag-away na naman ba kayo? Hindi naman. Then,
Okay lang siguro, ihatid muna kita sa Ilocos habang may nilalakad ako. Baka kaayaw mong ihatid kita doon dahil nandito naman ang ate mo. Napaupo agad si Sigrid sa sinabi ni Ulysses. Baby, ano ba sinasabi mo? Baby, don't call me that, Sigrid. Napatunga nga siya sa sinabi ng lalaki. Alam na nito ang katotohanan. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Ingrid needed my help para hindi ka mawala sa kanya. Ano bang kalokohan ang sinabi sa'yo ni Ingrid para pumayag ka sa ganito, ha? She just needed time, Ulysses. Hindi pa siya handang magpakasal sa'yo. Pero umuo siya. 1 linggo bago ang kasal namin, lumayo siya kasama ng taong mortal kong kaaway. At ikaw ang pinalit niya sa posisyon niya. Ano sa tingin mo katanggap-tanggap na rason sa ginawa niya, ha? Please, Ulysses. Gusto man niyang sabihin sa'yo pero natatakot siya mawala ka sa kanya kaya niya ito nagawa. And you believe that lie, Sigrid? Hindi mo ba ako narinig? She ran away with someone else. Hindi yun magagawa ng kapatid ko. Well, nagawa na niya. Ibinato sa kanya ni Ulysses sa mga papel na hawak nito. Mga printed screenshot ng CCTV footages galing sa airport. Nakita niya nga doon ang kakambal niya at may kasama ito, ibang lalaki. At dahil kinukonsinti mo ang kapatid mo, I will make sure you'll pay for this too. Both of you. Akala ni Sigrid ay lalabas si Ulysses mula sa kwarto. Pero ikinandado nito iyon. Sinalubong na lang niya ang galit sa mga mata ng lalaki, maging ang mapusok nitong halik. Ulysses! Natatakot yan sabit sa pangalan ng lalaki. Ikaw muna sisingilin ko ngayong gabi. Muli nga siyang inangkin ni Ulysses sa gabing yon. At dahil alam ni Sigrid kung gaano kasakit ang ginawa nila magkapatid, buong puso niyang tinanggap ang parusa. Tomorrow, you will still marry me. Saad ni Ulysses sa seryosong tono. Ano? Ipapabago ko sa sekretarya kung pangalan ng babaeng pakakasalan ko. Let's fix the legalities later. You will be my wife, Sigrid. O hindi mo magugustuhan kung ano gagawin ko sa kapatid mo. Buong buhay ni Sigrid, ang kapakanan lang ng kapatid niya ang mahalaga sa kanya. Hindi niya pa lubos na alam kung paano magalit ang isang Ulysses Lavino. Kaya kung gusto niya ng kaligtasan para sa kanyang kapatid, magiging sunod-sunuran siya ng lalaki. Madami tuloy bisita kinabukasan ang nagtaka kung bakit iba na ang pangalan ng bride. Pero lahat, walang gustong kumuwestiyon, lalo pat na sa mga mata pa rin ni Ulysses ang galit. Mami, ang ganda-ganda mo po! Saan ni Caddy habang nakatitig ang bata sa kanya sa salamin. Kay Cadillac na lang siya humuhugot ngayon ng lakas para kayanin pa ang lahat ng iyon. Are you crying, Mommy? Tanong ni Caddy habang nakatitig sa kanya. Agad itong pinunasan ng kanyang pisngi. Okay lang si Mami, anak. Sobrang happy mo po siguro, Mami, kasi pakakasalan ka ng crush ni Mama. Crush? Opo. Naalala ko na po kung saan ko nakita si Daddy Ulysses. Nakita ko po siya sa laptop ni Mama. Natawa na lang siya kay Caddy. Sabi na nga ba niya at nakikita nito ang pagkolekta niya ng mga litrato ni Ulysses online. Hindi po yun joke, Mami. Gusto po ni Mama Sigrid si Daddy Ulysses. Yung po ba dahilan kung bakit ka umiiyak? Umiling siya. Hindi anak, masaya lang ako. Huwag mo na sabihin sa iba yan ha, lalo na kay daddy mo. Anong hindi dapat sabihin sa akin? Agad na napalingon si Sigrid sa pinanggagalingan ng boses. Ulysses, Di pa rin ba alam ni Cadillac ang totoo? please Ulysses, ako na magsasabi sa bata. Tinitigan lang siya ng lalaki bago nito kinuha si Cadillac mula sa kanya. Bibi, halika na sa labas. Mag-ayos ang mami mo. Nanatiling walang alam si Cadillac at kinakain na siya ng konsensya niya. At mas lalo nga siyang inusig niyon nang magsimula ng seremonyas. Doon niya lang nakita na recorded ang kasal dahil sa kaliwat ka ng mga kamera. Doon pa lang, natitiyak niyang makakarating agad kay Ingrid ang balita. Natapos ang kasal nang wala man lang nawiwirduhan sa naganap. Hindi si Ingrid ang pinakasalan ni Ulysses kung hindi siya. Si Sigrid Latore. Naging laman sila ng balita sa TV at online, hindi para tanungin kung bakit ang iba ang pangalan ng bride, kung hindi para batiin sila.
Sa reception, ipinagtapat niya na kay Cadillac ang totoo. Alam ko po. Iyon ang simpleng sagot ng bata. Lagi po tayo naglalaro ng tagu-taguan, Mama. Kaya alam ko pong ikaw yan. Alam mo na? Hindi ko naman po talaga kilala si Mami eh. Ikaw po Mama ko. Nabunutan siya ng isang tinik dahil hindi naman pala talaga sorpresa para kay Cady ang katotohanan. Iisang tao na lang ngayon ang kailangan niyang harapin. Pero paano niya magagawa yon kung tinangay na siya ni Ulysses sa Hawaii para sa kanilang honeymoon, pagkatapos pa lang ng maiksi nilang reception? Hindi pa man lumilipas ang 24 oras ay tinagtad na siya ng mensahe ni Ingrid. Ano nangyari, ate? Tinatawagan din siya nito at tuwing sasagutin niya ang tawag ay inaagaw sa kanya ni Ulysses ang telepono niya. Ulysses, ano ba? Kailangan ko makausap si Ingrid. That's very disrespectful, my wife. Nandito na tayo sa Hawaii. This is our honeymoon. Di ba dapat ako lang ang asikasuhin mo? Ulysses, hindi ko alam kung anong plano mo. Pero sana wag mo naman kami sirain ng ganito ni Ingrid. As far as I know, matagal na kayong sira. Di mo ba alam na galit sa iyong kapatid mo? Hindi kami perpekto. Pero siya at si Cady na lang ang meron ako. You have me now. Alam naman nating pareho na ginagantihan mo lang ang kapatid ko kaya mo ako pinakasalan. Hindi na naman gumamit ang salita ang lalaki. Tinitigan lang siya nito. Naghinang ang mga mata nila habang lumalapit ito sa kanya. Iiwas pa sana siya kay Ulysses pero napaupo na siya sa kamang nasa likod niya. Ulysses made love with her again that night. Yun din yata ang pinakamaanap na gabi para kay Sigrid mula nang ipagkaloob niya kay Ulysses ang kanyang pagkatao. Pagkatapos ng mainit na tagpo, ay inabutan siya ng lalaki na magandang dress. Aalis ba tayo? You don't expect me to just make love to you all night long, do you? Naririnig ko ang tiyan mo. Mukhang gutom ka na. Mas lalo tuloy siya nagigilty sa mga ginawa nila ni Ingrid sa lalaki. Sa kabila kasi ng lahat, hindi naman siya minamaltrato nito. Eat. Utos sa kanya ng asawa sa kalmadong boses nang nasa restaurant na sila. Sumunod siya rito nang walang reklamo at habang kumakain silang dalawa, ay may bigla na lang bumuhos na alak sa ibabaw ng ulo niya. Nang lingon niya kung sino yon, ay nagulat pa siya nang makita ang kakambal niya. Naroon din pala ito sa Hawaii. Hindi niya tuloy maiwasang isipin na sinadya ni Ulysses na doon siya dalhin para mangyari yon. Nagulat siya nang mapatayo agad si Ulysses. Wala siyang balak na komprontahin ang kapatid niya, pero ang kanyang asawa ang nagtanggol sa kanya. What did you just do? Ni Ulysses habang hawak nito sa braso na mahigpit si Ingrid. Kulang pa yan sa ginawa ni ate. Sinabi niya ba sa'yo totoo? Inakit ka ba niya? Ano ate? Sinadya mo bang gawin to para maagaw sa akin si Ulysses? Humarang ang malaking katawan ng asawa niya sa pagitan nilang magkapatid. Kung ako sa'yo, titigil ako sa pagwawala. Baka nakakalimutan mo, Ingrid. Ikaw may kasalanan nito. I just did that because I am not yet ready to settle down. At alam kong binigyan mo na ako ng ultimatum. Magpapakasal tayo o maghiwalay. I cannot lose you, Ulysses. I love you. You're full of crap, Ingrid. Love? Sigurado ka bang alam mo ang salitang yan? Pagkasabi noon ni Ulysses, ay binitawan nito ang kapatid niya para asikasuhin siya. Pinunasan nito ang nabasa niyang buhok at damit. Dahil doon, ay mukhang napindot ang galit na Ingrid, kaya pilit itong inabot ang buhok niya saka siya kinaladkad papunta sa labas ng restaurant. Mang-aagaw ka ate! Lahat na lang kinuha mo sa akin! Iyon ang sinasabi ni Ingrid sa kanya habang nakikiusap siya dito na tigilan na siya. Sinundan sila doon ni Ulysses at pilit silang pinaghihiwalay. Naitulak tuloy ni Ulysses si Ingrid dahil ayaw nitong tumigil sa pagwawala. Sinamantala mo ang sitwasyon ko ate! Sinamantala mong kailangan ko na naman ng tulong mo! I'm sorry, Ingrid. Iyon lang ang nasabi niya. Kaya si Ulysses na sumampal sa kapatid niya ng katotohanang hindi niya masabi dito. Wala sinamantala si Sigrid. Pagtatama ng kanyang asawa sa kahibangan ng kanyang kakambal. Pinili mong iwan ako. Ano sa tingin mo dahilan kung bakit dito kami mag-honeymoon? Alam kong galit ka lang sa akin, Ulysses. Pero ang ate ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Sinabi niya sa'yo totoo at inakit ka niya para siyang pakasalan mo. Hindi ba kaya mo nga siya hiningan ng tulong dahil gusto mong magpakasal siya sa akin? Nakuha mo na gusto mo. Asawa ko na siya. Pero Ulysses, at tanga ka para isiping magagawa mo bumalik sa posisyong iniwan mo.
pagkatapos mo sumama sa ibang lalaki. Napamaang si Ingrid sa sinabi ni Ulysses. Akala mo ba talaga, hindi ko malalaman na umalis ka ng bansa para sumama kay Trevor? Ulysses, I can explain that. What? Ano pong kasinungalingan na sasabihin mo? Nagkasabay lang kayo sa flight? I'm not stupid, Ingrid. Hindi ako bata para lokohin mo. And your sister here, she's not a great actress. Magkamukha nga kayo, pero nakikita kong tunay na siya. And she's way better than you. I'm pretty sure sinadya mo yung babae ka. Galit na baling na naman sa kanya ng kapatid niya. Napapailing na lang siya sa naririnig. Hindi siya makapaniwala na ganoon ang trato nito sa kanya pagkatapos ng lahat. Maaring galit ito pero mali pa rin ang ginagawa nito ngayon. Para hindi na lang mas lumala ang sitwasyon, ay hindi na lang siya nagsalita. Hey, Sigrid, look at me. Wala kang kasalanan dito. Ngayon, alam ko na kung bakit ikaw ang paboritong anak ng mga magulang mo. Masyado kang mabait. Na hindi mo kayang patulan yung kakampal mo. Tama na, Ulysses. Kapatid ko pa rin si Ingrid. Kung ito talagang gusto mo mangyari, sana masaya ka na. Sana nakabawi na kami sa nagawa namin paluloko sa'yo. Ingrid, please mag-usap tayo. Usap? No! Hindi na tinag si Sigrid at lumapit pa rin siya sa kakambal niya at pilit itong hinawakan sa kamay. Pero sampal lang ang inabot niya. Pinigilan niya si Ulysses ang tangkain nitong makialam. Ingrid, patawarin mo ako sa nangyari. Patawarin mo ako na nangyari lahat ng to. Hindi ko naman sinasadya. Hindi sinasadya, pero pumayag kang pakasalan niya. I had no choice. Kailangan kitang protektahan dahil ate mo ako. Hindi kita ate. Kinamumuhian kita. Mula pa lang noon, sa'yo na nakatuon ang atensyon ni nanay at tatay. Ikaw palagi ang magaling, ikaw palagi ang tama. Ikaw palagi masunurin. I am always the evil twin. Kung gaano ka kamahal ng lahat, ganun sila kagalit sa akin. Ngayon lang may nagmahal sa akin na totoo. Inagaw mo pa. Bakit ba kasi kakumpetensya tingin mo sa akin, ha? Ate mo ko. Mahal kita. Hindi totoo sa akin lang nakatuon ang atensyon nila. Kaya nga ako overprotective sa'yo kasi intusan ako ni nanay at tatay na alagaan ka. Ibiniling ka nila sa akin bago sila nawala. Ikaw lang pamilya ko bago pa dumating sa buhay natin si Cadillac. Hindi mo ko kaaway, Ingrid. Kakampi mo ko. Talaga lang, ha? Oo, talagang kakampi mo ko. Hindi mo ko kalaban. Wala tayong contest o trophy na dapat pagagawan kasi kung gusto mong anuman sa akin, handa kong ibigay yun sa'yo. Handa ka bang ibalik sa akin si Ulysses? Tumango siya na malungkot. Mahal niya si Ulysses. Pero kung ito lang naman ang gusto ng kapatid niya, handa siyang umalis at kalimutan ng damdamin para sa asawa. After all, ito naman talaga nauna sa lalaki. Doon na kumalma si Ingrid at hinayaan na siya nitong yakapin ito na mahigpit. Iniwanan niya mga ito doon para makapag-usap. Iyon na lang ang magagawa niya para makabawi sa kapatid niya. Bumalik siya sa hotel at nag-impake. Sa oras din na yon, nag-book na siya ng flight pabalik sa Pilipinas. Masyado na siyang pagod sa drama. Gusto na niyang bumalik sa dati niyang buhay. Bumalik siya sa Ilocos at ipinagpatuloy ang pamamahala sa farm na naiwan sa kanya ng mga magulang. Parang pumayat ka, ate. Puna sa kanya ng katiwalang si Aiza. Isang araw matapos niya makabalik sa Ilocos. Ilusyon mo lang yan, hindi ako pumayat. Umamin ka nga sa akin, ate. Ikaw yung kasama ni Cady sa Maynila, ano? Yung kasama ko kasi nung araw na yun, akala ko ikaw. Bigla na lang ding umalis na sunduin siya ng lalaki dito. Sino lalaki? Ang dinig ko, Trevor eh. Wala ka namang kilalang Trevor. Nanumbalik sa alaala na Sigrid ang stress na naramdaman niya ng gabi ng kanilang honeymoon ni Ulysses. Mukhang tama nga si Ulysses ang sabihin nitong may ibang lalaki na si Ingrid at Trevor ang pangalan, kaya may parte ng pagkatao niyang gustong ilayo ang kapatid niya kay Ulysses. Noong unay ayaw niyang maniwala. Ayaw niyang maniwalang magagawa iyon ni Ingrid. Naisip niyang baka totoong may paliwanag ito sa lahat. Pero ngayong alam na niyang hindi coincidence ang lahat. At sinundo pa ito ng Trevor na yon sa farm ay parang kumukulo ang dugo niya. Oh, Ate Sig, natulala ka na riyan. May naisip lang ako. Ano, te? Kapag nanlalaki ang isang babae, mahal pa talaga niya yung boyfriend niya? Ha? Ate, okay ka lang ba? Sagutin mo na lang ang tanong ko. Siyempre, hindi na.
Ang babae ate, hindi tayo natural na polygamous. Kapag may iba na tayong gusto, natural lang na hindi na natin gusto yung... Hindi na natapos ni Aizan sinasabi nang bigla na siyang tumayo. Teka ate, saan ka pupunta? Itatama ang mga mali ko. Pasakay na siya sa pickup truck niya na makarinig sila ng paparating na sasakyan. Inisip niyang customer lang yun na o-order ng mga pakwan na makita niyang pamilyar na sasakyang papasok na sa gate ang farm nila. Agad siyang bumaba na makitang bumaba mula sa sasakyan sina Ulysses at Cadillac. Cady? Mama! Yakap sila agad. Nang makita ni Cady si Aiza, ay tumakbo na ito papunta sa assistant niya. Ate Aiza! Kaya naman naiwan siya sa harap ni Ulysses. Kumusta? Tanong niya sa lalaki. Pinipilit maging kasywal. Good, how about you? Awful. Why? Hindi ba dapat masaya ka na kasi binalik mo na ako sa kapatid mo? Ani itong masama ang tingin sa kanya. Oo, pero hindi yun ang nararamdaman ko. Ano ba nararamdaman mo? Makaramdam ko, nagkamali ako ng desisyon. Dapat ipinaglaban kita't itong nararamdaman ko para sa'yo. Tahasan niyang pag-amin sa lalaki. Bakit ba kasi palagi mong inuunang kapatid mo? Ipinangako ko sa mga magulang namin na aalagaan ko si Ingrid at mamahalin ko siya kahit anong mangyari. Kahit na inaabuso na niyang kabaitan mo. I heard she abandoned her child. Sabi niya sa akin, gusto mong anak niya kaya ibinigay niya sa'yo. Pero may nakapagsabi sa akin na inampun mo si Cady dahil pinabayaan na siya ni Ingrid. Saan mo naman nakuha yan? He's a reliable source. You can be honest with me. Sirang-sira na sa mga mata ko si Ingrid. Iniwan si Ingrid ang tatay ni Cady nang malaman ng lalaking yun na buntis siya. Yun ang dahilan kung bakit ko inampon si Cady. Ayaw nilang dalawa sa responsibilidad, kaya muntik na niyang ipalaglag ang bata. Buti na lang nandyan ka. May konsensya at makatao. Ginawa ko lang ang tama. Huwag mo naman sanang husgan ang kapatid ko. Hindi ko siya hinuhusgan. Nagsasabi lang ako na totoo. Nakapag-usap na ba kayong dalawa? Yes, nag-alinawan na kami. May asawa na ako at pwede na siyang bumalik sa lalaki niya. Ulysses, Ayoko na ulit marinig sa bibig mo mga sinabi mo sa kanya. Hindi ako bagay na pwede mong ipaubaya sa kapatid mo. Ako lang magdidesisyon kung saan ko gusto manatili. At sa piling mo yun. pero si Ingrid naman talaga ang mahal mo, di ba? Yun din ang akala ko noon. Alam mo ba kung bakit ako naging interesado sa kanya na makilala ko siya? Bakit? Akala ko. Siyang babaeng nakilala ko rito sa Ilocos 7 years ago. Mayroon akong babaeng niligtas. Umuulan nun. Kasama ko siya sumilong. May makapal siyang salamin sa mata. Mahabang itim niyang buhok. Naalala mo ko? Sino ba makakalimot sa'yo ng araw na yun? Akala ko talaga na makita ko si Ingrid. Siya yun. Niligawan ko siya. Ikinuwento ko sa kanya yung araw na una kita nakita. Pero hindi niya yun maalala. Akala ko talaga nakalimutan niya lang. Hindi naman pala talaga siya yun. Ulysses, nagsimula nang tumulo ang mga luha ni Sigrid dahil sa mga sinasabi ng kanyang asawa. Hindi kami nagpunta dito ni Cady para lang makipagkamustahan sa'yo. I need my wife back. Umiiyak na napayakap siya sa lalaki at gumanta rin ito ng yakap sa kanya. I'm sorry ko. Pinalano ko magkita kay sa Hawaii ni Ingrid. Hindi ko naman inaasahan na sasaktan kanya ng ganun. Bulong ni Ulysses sa kanya habang nakakulong pa rin siya sa bisig nito. My only intention is to talk to her. Hindi mo kasalanan yun. Magtatagpo din naman talaga kaming dalawa. Paano niyang tinanggap ang sinabi mo? Hindi rin ako sigurado pero nakiusap ako sa kanya na huwag nang bumalik. Sawa na rin ako sa makasinungalingan niya. Hindi itong unang beses na niloko niya ako. I tried my very best to respect her. Hindi ko siya pinilit sa kama kahit isang beses at ngayon ay naunawaan ko na kung bakit ayaw niyang may mangyari sa amin. Madami siya lalaki na papaligay sa kanya. No offense. Sa bibig niya mismo galing ang mga yan. Paano mo pala nalaman na hindi ako si Ingrid? Sa tingin mo, naniwala ako sa'yo na pwedeng maging berinulit ang isang ina. Clearly, hindi mo alam na nagkaroon ng kapatid mo ng 2 nobyo bago niya ako sinagot. Ibig sabihin, nung una pa lang na may naganap sa atin, may hinala ka na. Tumango ang asawa niya. Iyon na nagtulak sa akin na mag-imbestiga.
I am just glad I did. Dahil napakasalan ko ang tamang babae. Hindi na nagsayang pa ng oras si Sigrid. Nagpatangay na lang siya nang halikan siya ni Ulysses. Inakala niyang pipilitin siya ni Ulysses sa bumalik sa Maynila pagkatapos sila magkaayos. Pero nagulat siya sa sumunod niyang nalaman. Papagawa na ako ng bahay malapit sa bahay ng lolo ko. Dito na tayo titira. Pahayag ni Ulysses habang kumakain sila ng hapunan kinagabihan. Lolo? Sinong lolo? I invited him. Papunta na siya. Napatayo agad si Aiza na marinig ang doorbell sa pinto nila. Mang Tasyo? Anong kailangan niyo? Bungad ni Aiza sa bisita. Nandiyan na pala siya. Ani Ulysses. Lolo mo si Mang Tasyo? Yes, at siya yung sinasabi ko sa iyong reliable source. Nang gabing yun nga, ay ipinakilala ni siya ng kanyang asawa sa lolo nito na matagal na niyang kakilala. Bakit hindi mo man lang inimbitan lolo mo nung kasal? Bulong niya kay Ulysses. Mabilis naman itong sumagot. Magtataka yun kung bakit biglang ibang babae ang pakakasalan ko. Kaya hindi ko na siya pinagod pa. Total naman, ikakasal tayo ulit. Ano yun, apo? Singit ang matanda na mahina ng pandinig. Sabi ko lo, ikakasal kami ulit. Mabuti yan. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin na si Sigrid palang ikinukwento mong babae? Hindi ko rin naman alam lo, na kakilala mo siya. Kita mo na, Sigrid. Hindi ko ibebenta sa iyo ang lupa. Ipapamana ko lang din yun sa apo ko para magamit yung dalawa. Kayo talaga, Mang Tasyo? Lolo nang itawag mo sa akin. Naging pamilya na nga sila magmula noon. Mas naging masaya si Caddy dahil kumpleto na ang pamilya nila. May tatay na ito at may lolo. Pero hindi naman magawa ni Sigrid na kalimutan ng kapatid niya. Lalo na nang malaman nilang nagdadalang tao na siya. Are you still trying to reach out for her? Tanong sa kanya ng kanyang asawa nang mahuli siya na itong tumitipa sa keyboard ng kanyang laptop. Kakabal ko pa rin si Ingrid. I know, pero kung ayaw na niya maging parte ng buhay niyo ni Caddy, hindi naman siguro masama kung hayaan mo na siya. Hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Sigrid at patuloy siya nagdadasal na sana ay maayos pa nila magkapatid ang problema nila. At nasagot ang dasal niya na makatanggap siya ng bulaklak sa araw kung kailan siya nakatakdang mga anak. May kalakip na sulat ang bulaklak na yon na galing kay Ingrid. Ate, I'm sorry. Pagkatapos namin mag-usap ni Ulysses nung umalis ka, ang dami ko na-realize. Sama-sama ako sa'yo. Masama akong anak, ina, at kapatid. Sana mapatawad mo pa ako sa mga nagawa ko. Hindi ako nagpapakita dahil gusto kong ayusin muna ang sarili ko. Mali ako na sinabi kong inagaw mo si Ulysses sa akin dahil siya lang ang unang tao nagmahal sa akin. Kapag binabalikan ko lahat ng pinagdaanan natin pagkatapos mawala nila nanay, doon ko na naisip na ako nang lagi mong inuuna. Nakuha mo pang kunin ang responsibilidad na ayaw ko. Hindi ako karapat-dapat na maging nanay ni Caddy. Maswerte siya dahil nandiyan ka. Sana kapag handa na akong humarap sa'yo, mapatawad mo ako. Pinunasan agad ni Ulysses sa mga pisngin niya na makita siyang umiiyak. Ikaw ang tumanggap nito mga bulaklak. I met her when I'm visiting our Tokyo branch, kaya alam niya kung kailan ka manganganak. Nakiusap siya na pigilan kitang hanapin siya. Is she okay? She is my love. She's doing okay. Nagsisisi siya sa mga ginawa niya. I think, kailangan mo hayaan mo na siyang magnilay-nilay. Sa ngayon, ang isipin mo yung panganganak mo. Ang pamilya muna natin, okay? Tumango siya. Triplets ang nakatakda niyang isilang at sa tulong ng presensya ng kanyang asawa, ay nakaya niya yung pagdaanan. Iyak na lang ang nagawa niyang madinig ang tatlong sanggol na pumapalaho ng iyak. You did it, love. You did it. Masayang sabi ni Ulysses habang hinahalikan siya sa pisngi. Ilang minuto pa, nasa dibdib na niyan tatlo nilang supling ni Ulysses na pinangalanan nitong Rover, Lexus at Bentley. Pagkaraan ng 3 taon, sa mismong third birthday ng kanilang triplets, may dumating sa party na isang taong matagal nang hinihintay ni Sigrid. Maiksi na buhok ni Ingrid. Mas maganda na ito at mukhang mas masaya. Ingrid? Ate,
Hindi na nila kinailangan ng paliwanagan. Matagal naman na niya kasing pinatawad ang kapatid niya. I miss you. I miss you too, ate. Kinuha muna sa kanya ni Ulysses ang buhat niyang si Rover, kaya naman nayakap na nila ni Ingrid ang isa't isa. Hindi ka na ba aalis? Tanong niya rito. Kailangan pa rin, ate. Nasa Japan ang fiancé ko. Talaga? Tumango si Ingrid. Ulysses knew him. Si Trevor ba yan? Yes. Mabuti na lang talaga at nagkaroon kami ni Ulysses ng closure. Naintindihan ko finally kung ano talagang gusto ko. Ibig sabihin ba nito, pwede na natin kalimutan ang nakaraan? Ngumiti na malapad si Ingrid. Yun sanang hihilingin ko sa iyo, ate. Matagal na kitang hinihintay dahil gusto ko na ring umusad at iiwan ang lahat ng hindi natin napagkaunawan sa nakaraan. Bakit ba ganyan kakabait sa akin, ate? Aminado ako makasarili ako nun. Wala akong ibang iniisip kundi ang sarili ko at ang inggit ko sa'yo. Kagaya ng paulit-ulit kong sinasabi sa'yo, Ingrid. Mahal na mahal kita dahil kapatid kita. At kahit anong mangyari, ako ang kakampi mo. Kambal tayo. Walang ibang makakaunawa sa'yo kundi ako lang. Salamat, ate. Pangako, itong huling pagkakataon na ibinigay mo para ayusin ang relasyon natin. Hindi ko nasasayangin. Tinupad nga ni Ingrid ang pangakong yon sa mga sumunod na taon. Mas naging present din ito sa buhay ni Cadillac, bagay na pangarap niya lang noon. Isang malalim na halik sa labi ang natanggap niya sa asawa habang pinagmamasdan ng buo nilang pamilya. Nakasalukuyan nagpipiknik malapit lang sa farm nila. Bakit andito ka? Mamaya ka na magligpit, love. Tanong nito sa kanya pagkatapos ng halik. Ang saya nilang tingnan. Tignan mo si Cady, buhat yung baby ni Ingrid. She looks happy. Naging posible yan dahil pinalaki mo na maayos si Cadillac. At maswerte ako na ikaw ang naging nanay ng mga anak ko. Mas maswerte ako dahil ang lalaking pangarap ko, pinakasalan ako at minahala. Napangiti na lang si Ulysses bago siya ikinulong sa bisig nito. Masaya niyang ipinagpatuloy ang panonood sa mga anak niyang naglalaro kasamang bagong silang na sanggol ng kakambal niya. Sigurado si Sigrid na nakangiti ngayon mula sa langit ang mga magulang niya dahil bukod sa natupad niyang pangako sa mga itong aalagaan na nag-iisa niyang kapatid. Pareho pa nilang natagpuan ang tunay nilang pag-ibig. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!